mga bossing, umpisahan muna natin itong vlog natin, no po, ng good news. Ano? Eto, may ibabalita po sa atin si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ang ating bansa. Ayan. O, eto po kasi mga bossing, nakikita ho natin doon sa mga, kumbaga, mga page, no, na may mga million views sa mga page na ang usapin ay political ho. So tayo, mga kababayan, kumbaga, nahagip na din po ng ating mata ito eh. Kaya lang, kinakailangan natin yung mismong, no, merong sapat na ebidensya at malakas na ebidensya. Naku po, malamang mga boss chief amo, sir, ayaw! Ayaw ng mga DDS yung mga ganitong balita. Eh bakit ho, mga boss chief amo, sir? Unang-una, malulugmok yung mga idol nila. Pangalawa, eh, aangat na naman ang administrasyong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya ang sasabihin niyang mga yan, no, fake news yan. Di ba? O pakinggan ho natin mga kababayan. Good news to, no? Nagmumukha tayong nagmumukhang malinis ang ating bansa sa labas, no, ng ating bansa. Ang gulo, no? Ibig ko sabihin, pwede tayong mapag-usapan ng ating mga kapitbahay na bansa, karating na bansa o sa buong mundo na ang Pilipinas ay nababawasan yung mga perang galing sa masasamaho. Pakinggan niyo po. Good news po tayo ngayong araw na ito. Dahil sa pagpupursigi ng ating Pangulo ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawaing nauugnay sa money laundering. Ayan. Eh ano po ba ang number one example para ho dyan, mga kababayan? Eh wala pong iba kundi yung Pogo. O di ba? Lalayo pa ho ba tayo? Mga boss chief amo, sir? Eh yung Pogo po eh kinaayawan po sa buong mundo. Pero nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, welcome kayo sa aming bansa. Welcome kayo sa Pilipinas. Which is ang naging dulot po eh bumaha po ng mararaming pera. Ang ibig ho nating sabihin, mga dirty money, ano, na naipapasok dyan, tapos ipapasok sa bangko para maging malinis, para maging legal po. Eh ngayon, tingnan nyo ho. Di ho ba? Mawawala tayo sa listahan ng mga bansa na talamak sa money laundering, mga bossing. At pagpupondo sa terorismo. Oh. Ano po ba itong FATF? Isa itong independenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or gray list. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang sugpuin ang money laundering at terrorist financing. Eh sa atin ho, mga bossing, halos siguro ilang panahon lang din po, no? Talagang simot, ubos. Pati po yung mga nasasangkot yung mga pangalan ng mga politiko, nagtatago na din ho, no? Kagaya na lang po yung lalaking lalaki na hindi nanlalalaki na si Harry Roque. Roque, lumabas ka na! Ewan ko si Roque. Pero 'di ba, good news din ho yung narinig nating balita na ilang panahon na lang eh mahuhuli na, makikita na, matatagpuan na si Roque at alam na kung nasaan nagtatagong lugar si Boss Harry Roque. Ano po? Oh. Bigla, nakita niyo ho, talagang pagsabi ng Pangulo, ban lahat ng Pogo. Oh. Tapos, no? At eto nga po yung naging resulta para sa ating bayan. At kapag nasa gray list, ito ang mga bansang actively working with FATF para ma-improve ang anti-money laundering processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list.
Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Hunyo 2021. Naku. O yun nga, sinabi na, no, renekta ni Atty. Claire sa pamumuno ni dating Pangulo Duterte. Malamang ho, yung mga kapitbahay yung DDS, ewan ko kung may natitira pa, baka yung iba na-convert na po, baka yung iba, wala na, no, lumipat na po ng ano tawag dito, lumipat na po ng susuportahan. Oh, dahil siguro iniisip nila, naku, ito pala yung dulot nitong mga dating mga nasa administrasyon. Naku, panay fake newsan lang pala ang labanan nitong mga dating administrasyon na hinahanga. Lilipat na ako doon sa talagang nagseserbisyo para sa bayan. O di ho ba? Dahil sa una, kakulangan sa regulatory supervision ng gambling operations. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Naku, pogo nga oh. Iyakan na naman. Naku. Maniwala kayo at sa hindi, iyakan na naman po yung mga DDS dito. Manggagalaiti na naman po kay Atty. Claire, mga bossing. Oh. Pangalawa, weaknesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya ay mukhang pinababayaan lamang. Oh. At pangatlo, ang tanong, baka nakikinabang. Di ba? Pero sila nga yung talagang nagpapasok dyan eh. Legal nga para sa kanila, para nga doon sa kanila, maganda yan eh. Di ba, mga kababayan? Kaso dumami lang ang tsekwa sa atin. Dumami din yung mga tsekwa na nagkaroon ng peking birth certificate. At base po doon sa talaan, yung bilang ay 1,200. At yung mga hinihinalang birth certificate ho nila, galing daw sa Davao. Connect, ano? Di ba, Chi? Konektado. Jen De La Peña at Alfred Santiago. delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020 na kahit na napakalaki na intel at confidential funds noon. Nailagay nga tayo sa gray list noong 2021 matapos Malaki ba yung confidential funds noon, nung panahon ng dating Pangulong Duterte? Bilyon-bilyon din ho yun, no? Plus, kung hindi ako nagkakamali, si Inday Sara Duterte, nasa 420 o 460 million yung confidential funds niya doon sa Davao nung siya ay mayor. tukoy ng international watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order number 33 Ayan na. na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list. Nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Nakita nyo ho yung pagsabi ng Pangulo, ang Pogo ban na. Ito po ang naging resulta, no? Oh, hindi na tayo masasama kahit papaano doon sa pinagtatawanan sa labas ng bansa ho. Ganyang kasigasig ho ang ating Pangulo. Tapos mga kababayan, pagdating naman po doon sa mga DDS, Diyos ko, para sa kanila walang ya ang ating Pangulo. Para ho sa akin mga bossing, kung sino po ang mga walang hiya, ay dito tayo pumunta. Doon sa talagang mga walang hiya.